sinasamba natin ng Diyos sa konteksto ng kanyang salita, ay nakatasang purihin natin ang nilalaman ng Ebanghelyo. Ang salita ng Diyos ay anatahing sapat, sigurado at walang kamaliang tuntunin sa kaalaman patungkol sa kaligtasan, pananampalataya at pagsunod. Sa pangkalahatang kapahayagan ng kalikasan, nakilala natin ang Panginoon bilang tagapaglikha. Ngunit sa tulong lamang ng natanging kapahayagan ng banal na kasulatan, natin may hilalang Diyos bilang tagapagligtas. Lahat ng ating karunungan ay nagmumula sa pagkilala ng Diyos at sa pagkilala ng ating sarili. At ang banal na kasulatan ay naglalaman ng kanyang mga tinuturo. Dito, ipinapahayag natin ang mabuting balita na si Jesus habang hindi ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagliligtas sa lahat ng nanampalataya. Sa tuwing tayo nagtitipon, binugunita natin na tayo naligtas tanging sa biyaya lamang, tanging sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, tanging kay Kristo lamang, tanging ayon sa banal na kasulatan lamang, at tanging para sa kalwalhatian ng Diyos lamang. Narito tayo upang tumugon sa papuri para sa ginawa ng Panginoon. Ngayon, tayo bumaling sa kung ano ang sabihin ng Diyos sa atin ngayong araw sa pamamagitan ng pagbabasa at pagkatalakay sa kanyang salita. Sir Edson? Okay, magandang umaga, church. Ang ating teksto ngayon ay sa 2 Peter chapter 1, verses 5 to 7. Diretso na tayo magbasa para hindi na tayo magpatuloy. Buksan po natin ang ating mga Bible. 2 Peter chapter 1, verses 5 to 7. Basahin ko po, ito po ay nasa Ang Salita ng Diyos version. Verse 5. Dahil dito, pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya ninyo ang kabutihang asal, sa kabutihang asal, ang kaalaman, sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili, sa pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis, sa pagtitiis, ang kabanalan, sa kabanalan, ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, at sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig sa lahat. Basahin ko rin lang sa ESV para may English na tayo. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. Tayo po muna ay saglit na manalangin. Dakila at makapangyarihan namin Ama sa langit. Ang dalangin namin sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na kumikilos sa pamamagitan ng at nilalaman ng iyong salita ay pagkalooban po kami, Panginoon, ng malalim at malawak na pagkaunawa sa mensahe na nais mong ipahatid sa amin sa umagang ito. Nawa matanto namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong biyaya sa kapangyarihan at kapangyarihan ng sa ganaw sa pamamagitan nito ay lalo kaming maging porsigidong magpakabanal. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So medyo, ang sermon ko ngayon ay nasa 75% Tagalog. Wala naman tayong kasamang mga foreigners ngayon. Natin. Hindi ko alam yung title ng sermon na ito. Actually, sa paggawa ng sermon, ang pinakahuli talaga, tingin ko lang para sa akin, ay pinakahuli talaga ang ginagawa natin ay yung title. Hindi naman yun importante. Wala talaga akong isip na title dito. Pero bahala na lang kayo. Parang maalaala mo pa yan nito. May premyo ang makakaulan. Okay. Ang buhay Kristiyano ay kadalasan din tinatawag na lakad Kristiyano. Kahit sa English, interchangeable yung dalawang phrase na yan. Christian life and Christian walk. Or minsan, tinatawag natin Christian journey. Napansin ko lang na when we talk about life, we always associate it with the words such as movement, growth, and development. Malabo naman kasi mapagkamalang buhay ang isang bagay na hindi gumagalaw, o hindi umuunlad, o hindi lumalaki.
Nitong mga nakaraang biyernes, sa Bible study ng mga bataang lalaki sa bahay, ay pinag-uusapan namin sa aklat ng Exodus, yung pagtawid sa Red Sea. Actually, nalilito talaga kahit sino, miski ako noon, nalilito naman, nakakalito talaga ang Dead Sea at saka yung Red Sea. Pero sinabi ko sa kanila, hindi yung Dead Sea, yung tinawid nila, hindi Red Sea. And they asked, bakit daw Dead Sea ang tawag sa Dead Sea? Napag-alaman ko na ang Dead Sea pala ay tinawag na dead because of its high salinity that prevents macroscopic aquatic organisms such as fish and aquatic plants from living in it. So wala talagang mga isda doon sa Dead Sea. Though minuscule quantities of bacteria and microbial fungi are present. May mga living things tayo, maliit na lang. At halos lahat ng ilog sa paligid ng dagat na ito ay nagsusupply ng tubig dito. Pero walang lumalabas mula sa dagat na ito. Kaya ang concentration ng salt ay grabe. Kaya walang nabubuhay ng mga isda dito. Kahit anong body of water, kapag hindi na dumadaloy o gumagana, namamatay. Hindi pa naman nila tuluyang dinideclare na ang Dead Sea ay dead. No? Ang sabi nila, ito ay namamatay pala. Kahit na ito ay Dead Sea na, hindi pa nila dinideclare na dead. Dying pa lang daw. Kahit sa mga pinakamaliliit na bodies of water or mga puddle, kapag na-stuck ito ng matagal, at hindi na dumadaloy, ito ay hindi na nagiging useful. Diba? Kapag nagiging stagnant, hindi na siya nagiging kagamit-gamit. Kung sa, abot ko sa Ilonggo, naman sa English shares, bangkok. Sa Bisaya, siguro, sa Bisaya, bangkok ang tawag niyan, stagnant. Wala kasing Tagalog ng stagnant. Meron tayong transliterated stuck. I-S-T-A-K. Stuck. Marami nagsasabi na itong pagiging stagnant o pagiging bangkok. Or siguro pa natin Tagalog yan, yung nahirati. Or it's more getting used to kasi yung nahirati or complacent. Maraming nagsasabi na ito raw ang pinakatusong bagay na sumisira sa simbahan ngayon. Ang pagkabangkog or stagnation. Hindi raw pag-uusig. Yung maraming nagpupursige ito. Hindi rin yung pagiging makamundo. Hindi rin yung pagkakaroon ng pagdaganap o pagpasok ng gulaang katuruan. Na talagang ito naman mga katuruan ito ay dangerous talaga at delikado at malaking banta sa simbahan. Pero kaya mas delikado daw ang stagnation o pagiging bansot ng isang simbahan o mananampalataya dahil ito ay yung impluensya niya hindi galing sa labas, kundi galing sa loob. Hindi ito masyadong namamalaya ng Kristiyano. Unti-unti itong sinasakop ang loob ng simbahan at ito ay hindi galing sa impluensya ng labas, kundi mula sa loob, sa kaibuturan ng ating mga puso. At tingin ko itong pagkahirati na ito ang siyang nagbubukas ng pinto para sa iba pang mga banta na nabanggit ko kanina na makapasok sa simbahan. Ang tawag dito ay nahihirating pananampalataya or complacent faith or stagnant faith or stagnant Christianity or spiritual stagnation. Stagnation is defined as the state of not flowing or moving or the lack of activity, growth, or development. Spiritual stagnation would then be lack of movement, growth, and development in our spiritual lives or in our relationship with God. Ito yung sinasabi nilang stuck in a rut or a spiritual couch potato. Mga kapatid, let me talk about a spiritual stagnation today. Let me point us to the Lord through our passage today to help us from getting stuck in a rut in our Christian walk. Invento ko lang yung nahihirating pananampalataya. Pero yun na lang muna ang title siguro. Ang ibig kong sabihin dyan ay ito ang uri ng pagka-Kristiyanong pagkakaroon lamang ng pananampalataya. Magkaiba to, hindi iba yung
pagkakaroon ng pananampalataya lamang kaysa doon sa pagkakaroon lamang ng pananampalataya. Kasi tayo, naniniwala tayo na sa sola fide or through faith alone, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang ang kaligtasan natin. Ang sinasabi ko dito ay yung pagkakaroon lamang ng pananampalataya. Yun lang, yun ka lang. Meron ka lang pananampalataya. Ang pananampalataya ito naman, hindi ko naman sinasabi ng pananampalataya meron ka ay hindi tunay. And I think that yung faith ay tunay. I think ang faith ay genuine. I think ito ay buhay. But that's all that it is. That's all that there is. Ang pananampalatayang ito ay mukhang walang pinatutunguhan. Hindi lumalago. Hindi umuunlad. Hindi yumayabog. Ito ay bubot. Bansot. Bangko. Nahirati. Stagnant. Yung mga taong kilala naman si Jesus, nagsisimba naman, pero kadalasan hindi na nila masyado naiisip ang Panginoon o ang patungkol sa kanilang pananampalataya. Kasi naman masyadong busy, masyadong daming ginagawa, may school, nasa iba't ibang klaseng relationship tayo, sa work, sa friends, sa kamag-anak, or kaya minsan, guilty rin kahit kaming mga manggagawa dito, masyadong busy sa ministry. At kaunti na lang ang oras para sa Panginoon. Tapos ang kaabalahan ito ay unting-unting tumitigil. At sa kaabalahan ito, unting-unting tumitigil ang daloy ng tubig. Naandun pa rin ang pananampalatayang iyon. Pero naka-stop. At sa kapanahunan, kapag nahirati na nga, hindi na ito kumikilos. Hindi na ito uunlad. Hindi na lalago. At yun na yun. At hindi kailangan ng bulaang propeta o bulaang katurungan para mangyari, para masira ito. Hindi kailangan ng pangihikayat ng mundo para masira ka. Hindi kailangan ng matinding problema o pag-uusip. Pero at least naman, diba? At least, hindi siya kasing sama ng mga nabanggit kanina. Ang problema, ang pagka-stagnant na pananampalataya natin, nagiging vulnerable tayo. At madali na tayo matukso. Malinlang, at bumigay, at matalo. Ang pananampalataya nakahirati, ang magbubukas ng puso at isip ng isang Kristiyano upang makapasok ang mga makasanlibutang banta sa kanyang pananampalataya. At naniniwala ako na alam ni Apostol Pedro ang nangyayari ito sa mga Kristiyano na noong panahon niya. Ilan sa mga pangunahing banta sa simbahan noon ay ang mga false teaching at persecution. At alam nating ang hangad ni Pedro ay maihanda at ma-equip ang simbahan laban sa mga ito para maharap nila ng may matatag na pananampalataya ang mga ito. Kailangan muna nilang manalo sa laban na nasa kanilang kaibuturan bago nila maipanalo ang digmaan sa labas. Kaya kailangan talaga mapagtagumpayan muna ang kalagayan ito na pagkahirati para malabanan natin ang iba pang mga malalaking laban. Dito sa passage natin ngayon, mayroon akong 3 puntos na nakita akong makakatulong upang tayo ay matulungan sa bantang ito. Ang banta na spiritual stagnation. Una ay magbalik tanaw. Pangalawa ay magsumikap. At pangatlo ay magtustos. At pag-usapan natin ang 3 ito. Una, magbalik tanaw tayo. Magbalik tanaw tayo sa pakikibahagi natin sa katangian ng Diyos. Inumpisahan ni Pedro ang passage natin with the words, "For this very reason." Ang tinutukoy nga dyan ay yung pinag-aralan natin last week sa pinreach ni Kuya Chad. And I want to take some points from that preaching para lang maset natin ang topic natin this morning. Sinabi ng nakaraang passage natin na tayo ay mga partakers of the divine nature. Ito ang source of our energy, our power. Ito ang pinaghuhugutan ng ating lakas. That we are partakers of His divine nature. Kabahagi tayo ng kabanalan ng katangian, ng banal na katangian ng Diyos. Maya-maya lang uutusan tayo ni Peter na magsumikap
at magtustos ng mga banal na katangian sa ating pananampalataya. Pero hindi niya ito iniuutos ng ganun-ganun lang, leaving us empty-handed. Pinapaalam niya sa atin na, hey, may pagagawa ako sa inyong mahalaga at magpoprotekta sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala. Magagawa ninyo ito kasi may pagpupuhanan kayo ng lakas para magawa ang mga ito. In fact, kabahagi kayo nito. Everything that Peter is saying in our passage today is built on what he has already said in the previous verses. For this very reason, ang sabi niya sa umpisa, na dahil dito sa Tagalog. Ang sabi ni Peter, the divine bestowal is fully sufficient. Sabi ni Peter ang dahil dito, but this is from an article that I read. The divine bestowal is fully sufficient to resist all the assaults of false teachers. We are possessors of everything we need to live in the Christian life. The source of this life and godliness is divine power, and the means by which this power produces this life and godliness is through full knowledge of God in Jesus Christ. Ito ang pinakamaganda, pinakadakilang blessing na nagkaroon tayo, ang maging kabahagi ng divine nature of God. It's not comparable to any worldly successes, fame, recognition, wealth, scientific breakthroughs, discoveries, innovation, world peace, excellent governance, and the likes. It's way, way more superior than all these things. It's blessing beyond compare. What else can the world offer? Ano ba ang iaalok pa sa atin ng mundo para matalo ang biyayang natanggap natin mula sa Panginoon? Para bitiwan natin ang pagiging na kay Kristo. I don't think there is anything that this world can offer para sabihin natin, parang mas maganda yun kaysa dito sa natanggap ko mula kay Kristo. Imagine, a sinner like me sharing His divine nature. That's such a great blessing. Sa nabasa kong article sa Ligonier, ang sabi, being in the image of God, we are able to share, however imperfectly, some of God's attributes, like love and holiness. This image was marred, but not lost in the fall, and is being restored in the course of our sanctification. As believers, we are not absorbed in God's being, but are empowered by His nature to manifest the attributes that can be shared or communicated to us. John Calvin says, in Christ, the image of God in holiness and righteousness is restored to us. Kaya balik tanawin natin palagi ito. We are partakers of God's divine nature. Itong very reason na sinasabi ni Pedro, ang pundasyon ng mga sumusunod na sasabihin niya. Kaya kailangan na unawaan natin ang very reason na ito. Ito ang pundasyon ng ating lakad Kristiyano. Kung babalikan natin ang mga naunang verse, sinabi ni Pedro na ang lahat ng mga Kristiyano ay nagkamit ng pananampalatayang magkakatumbas o equal standing by the righteousness of God and Savior Jesus. At pinaliwanag niya dito ang pagiging partakers natin of the divine nature. Huwag natin kalimutan ito. Dahil ito ang magsasalansan sa atin ng maayos sa mga susunod na verse. We are partakers of the divine nature. Tayo ay may equal standing sa Diyos. Pantay-pantay tayo para magawa natin ang susunod. So pagkatapos i-establish ni Pedro ang pundasyon ng kanyang gustong sabihin o ng mga gusto niyang iutos, eto naman tayo ngayon. Sinabi niya sumunod doon ay make every effort. Sabi niya, for this reason, make every effort. Magsumikap tayo. Ano pinakaano natin sa Tagalog? Ito magandang translation natin dyan. Magsumikap tayo. Hindi ibig sabihin niya yung mag-effort. Yan yung mga hinihiling ng mga effort ka naman or something. Pero it's more than that. Yung word na pinanggalingan niya ay iba. Magsumikap ang pinaka magandang translation. Noong kapanahunan ni Elder Henrik, ay may sitcom na John and Marcia. Alam niyo, ano yan? Alam ni Elder Henrik yun. Kasi watch niya. Research ko na lang to kaya ako alam. Pero hindi ko talaga alam.
John and Marcia, and lagi ko maririnig, lagi niya, lagi niya maririnig ang katagan. Kaya ikaw dyan, magsumikap ka. Oh, diba? Si Delia Tayatayan yun. Ang mahilig magsabi niya. Kung hindi niyo naabutan, you ask Henry mamaya. Ang pangalan niya si Doña Delilah. Siya ang biyanan ni Dolphy, si John. Anak niya si asawa ng anak niya si Marcia, si Lida Blanca. Si John kasi dito ay kontento na sa buhay niya, nakakakain ng anak niya, masaya silang mag-asawa, which is good. I think that's the best way to attack life. Pero si Donna Delilah she wants something more. Hindi na masyadong nag-aangat si John na lumaman o umunlad pa. At lagi niya sinasabihan si John na magsumikap ka, especially patapos na yung bawat episode. Tapos si John naman, mabibini-binihan na lang. I think may gumaganyan pa rin ngayon sa batch natin. Ganon din ang gusto ni Pedro, para siya si Doña Delilah. I don't think it's bad. I think God is asking more of us from this work, Christian walk natin. Para si Pedro dito, parang si Doña Delilah. Gusto niya ng mananampalatayang sinulatan niya ay huwag masyadong maging kampante o relax. Yan ang ibig sabihin niya sa make every effort. Merong sense of urgency. Merong sense of haste. Ang gusto ni Pedro, magsumikap tayo. Huwag masyadong, matagal pa naman, o okay lang yan, okay lang yung ganito. Wala naman masyadong problema, something. Ayaw ni Pedro ng pabanjing-banjing tayo. Pagdating sa lakad Kristiyano. Trabaho, make every effort. Redeeming the time because the days are evil. Mamuhay tayo na parang mamayang gabi haharap na tayo sa ating Panginoon. Kaya magsumikap tayo at magpunyagi na maging katulad ni Kristo. Maging masigasig. Yan din ang pinag-preach ni Peter sa nakaraang chapter o book niya. Ang maging zealous. Last week, we sang Almost Home. And I was like, but parang the way I live right now, parang hindi ako excited to go home. Bakit parang walang haste? Brothers and sisters, let us hasten to Him with gladness because we are now free. Yung mga aso ko kapag in-unleash ko sila, they just get so crazy. Talagang tatakbo agad. They are so excited. They run around so fast. They come back to me, lick my face, and run again. They were like, hindi ko na mahintay. I can't wait to jump on the sofa. I can't wait to tease the cats, catch the balls, break things, run up and down the stairs, make paw marks on the really mopped floor. Umihi na sa legit na ihian, yung mga basahan. Yeah. And chew on charger cords. Excited sila kasi hindi nila magawa yan pag naka-leash sila. And mga kapatid, we have been set free. Pinalaya na tayo sa kasalanan. Hindi ba tayo excited na magawa ang mga kabutihang bagay na inihanda ng Diyos na magawa natin? Mga mabubuting bagay, mga mabubuting gawa na hindi natin kaya magawa noong nasa tanikala pa tayo. Are we not excited to be with our Lord? Are we not excited to behold His beauty? To get to know Him more? Yung sa malapitan. To learn more about Him. Doesn't His Word excite us? What excites you? What occupies your mind pagkagising mo pa lang sa umaga? What can you not help but think about all day? No, I'm sad. I'm so distracted by so many things this temporary world is putting in front of me. Last time I preached, it was about standing firm. And I was teased by Pastor Dante. I'm glad that you were preaching about standing firm, but you were leaning. But because it was the stair that was standing firm. Pero, yun nga. It was about standing firm. Manindigan tayo, tumakda.
But this time, inuutosan niya tayong lumakad pasulong. Ang paglakad na pasulong na ito ay ang pagsusumikap na ito. Ang pagsusumikap na ito ay hindi sa sarili nating lakas at hindi rin hindi rin para makadagdag puntos tayo sa Diyos. Ginagawa natin ito dahil ito ay tungkulin natin sa Diyos. Ang mamuhay ng banal, ang lumakad bilang mga Kristiyano. Tungkulin natin ito. Pero ito ay ayon lamang sa kalakasan bigay ng banal na Espiritu. Ang pinaghugutan ng lakas natin ay para magawa ang pagsusumikap. At sa pagtanaw ng katotohanan ito na binigayahan na tayo ng banal na Diyos ng lahat ng kakailanganin natin pertaining to life and godliness as we become partakers of His divine nature. And for my third point, magtustos. So we were asked na magbalik tanaw sa pagkikibahagi natin sa katangian ng Diyos, magsumikap tayo, and now let's go to magtustos ng mga banal na katangian or supply virtues. Other version use the word add dun sa supply. Magdagdag. Like I said kanina, hindi yan ibig sabihin dahil kulang ang pananampalataya. It's just add. It doesn't mean that faith is not enough. We know faith is enough. Faith in Christ alone. We believe in sola fide. We are saved through faith alone. Peter used a Greek word here, which is actually a word used in the arts and theater. Pabasahin ko para kung matalino ako. Epikoregaset, blah blah blah. Basta. Tumabasa. Epikoregaset. Walang English word talaga na makakapag-translate ng sakto sa word na yan. Ang root word niyan ay koregaset, na tumutukoy sa isang tao o grupo ng tao na nag-finance ng isang production. Doon, di ba, may mga amphitheater, and then may mag-play, mga ganon. So, may mag-spot o mag-produce niya, mag-finance. Sila ang koregaset. Sila yung sponsor o executive producer. Now, yung effectivity ng palabas ay hindi nakasalalay sa koregaset na ito. Hindi sa kanila. No? Magtutustos lang sila ng pera. O para yung ganda ng palabas, hindi nakasalalay sa kanila. Yung ganda ng script, hindi yan. Maganda pa rin ang script kahit na walang executive producer. Yung effectivity ng script, maganda pa rin kahit walang executive producer. Etong mga koregase, sila yung nagsusupply para tuloy-tuloy tumagal sa takilya yung palabas. Para mas maraming makapanood. Yun ang ibig sabihin ng supply doon. I-koregase daw natin ang faith natin with the virtues. So, para mas maraming makinabang at maraming makanood. Kasi noon, hindi naman nire-record eh. Hindi dahil i-play mo. Isang shoot lang, i-play mo, then ano na. Eto, kailangan bukas ulit. Kung may gusto mo manood, papalabas. Papagod sila, alam na, kung wala ng pera, hindi na matutuloy-tuloy. So, yun ibig sabihin ng supply doon, koregase. Okay? Pinapalawak niya ang audience o ang sakop na makakapanood. Mas matagal sa takilya, siyempre, may mas kailangan ng pagpasweldo sa mga aktor. Para marami ang makinabang, marami ang makalasap ng biyaya ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng salitang add o supplement. Ang pinakatagalog yan ay tustos. Tustusan daw natin ang ating pananampalataya. Hindi yan dahil hindi sapat ang pananampalataya. Sapat ang pananampalataya para maligtas tayo. Kahit sinong tao ay kayang manampalataya. Kahit unbeliever. Pero hindi porket may pananampalataya ay maliligtas na. Depende yan kung ang pananampalataya ng isang tao ay patay o buhay. Ang pananampalataya kayang i-master o ilabas ng tao ay patay na pananampalataya. Kaya nasabi ni Cher sa kanyang London Baptist na even yung mga good works, ang pananampalataya ay good works, pag ginawa yan ng isang hindi binago ang puso ng Diyos, ang tao hindi binago ang puso, yung faith na yan ay kasalanan din. So, kahit na nananampalataya ang isang tao hindi binago ng Diyos ang puso, nagkakasala lang siya. Lahat ng mabubuting gawa ng mga tao sa buong mundo na walang Kristo, na hindi binago ang puso, ay kasalanan. Sabi nga, nagdadagdag lang sila lalo ng kasalanan sa mabubuting gawa na ginagawa nila dahil hindi yun ayon sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi yun binigay ng Diyos. Hindi yun yung mabuting gawa na inihanda ng Diyos para sa kanila.
ang pananampalatayang ibinigay ng Diyos lamang ang may puntos. Ang pananampalatayang ibinigay ng Diyos, ibinibigay ng Diyos ay laging buhay. At kapag buhay ang pananampalataya, sigurado gumagawa ito. Sigurado kumikilos ito. Ang patay na pananampalataya ay hindi gumagawa. Sinabi yan sa aklat ni Santiago. Walang silbing gustusan ang isang pananampalatayang patay. Ni walang magtatangkang tumustos sa isang patay. Diba? Sponsoran mo yung patay. Ano gagawin yan? Buhay ako eh. Sa akin yung sponsor. At kung meron mang siraulong magtustos, na mabubuting gawa sa patay na pananampalataya, hindi pa rin ito mabubuhay. Kahit tustusan mo ang patay. Kaya tayo sinabihan ni Pedro na tustusan natin ang ating pananampalataya dahil alam niya na ang pananampalataya na pinagkaloob sa atin ng Diyos ay buhay. Ano ngayon ang mga dapat natin itustos sa ating buhay na pananampalataya? May nilista si Pedro mga 7 bagay o bunga. And some people call it fruits of faith. Diba alam niyo yung fruit of the Spirit? Ito naman, fruits of faith. Ito yung mga pagsusumikapan nating matustos upang maging katulad tayo ni Kristo bilang mga bagong nilalang tayo. Ang list na ito ay hindi necessarily dapat sunod-sunod. Pag hindi pa nagkakaroon ng isa, ay hindi pa pwede yung isa. Ito ay nilista in such a way dahil sa influensya lang ng Greek literature na building up of virtues. Pero may sense naman ang list na ito na ginawa ni Peter. Mamaya makikita niyo. So, napaliwanag ko na ito tungkol sa faith. Di ba? Faith ang una natin dyan. To your faith, add. So, hindi ko na ipapaliwanag yung faith. I think napaliwanag ko maayos. Alam na natin yan. We walk by faith and not by sight. Pangalawa, ang sabi ni Pedro, to your faith, supply virtue o moral excellence sa ibang version. Parehas din yan. Kung sa Tagalog ay mahusay na moralidad o matingtimang pamumuhay. Kasi tama nga naman. May pananampalataya ka nga, sama naman ang ugali mo. Diba? Hindi maganda. So sinabi ni Pedro, lagyan mo ng ikapupuri o karangalan ng buhay mo. Hindi yung ligtas ka lang. Hindi yung may pananampalataya ka lang. If you are going to read the Sermon on the Mount of Jesus, makikita mo kung gaano ka-excellent si Jesus when it comes to morality. And then sinabi niya, to moral excellence, knowledge. Siyempre, kailangan maging matalino ka rin. Diba? Kailangan may knowledge. Kailangan may kaalaman. We are told to be wise at what is good. Kasi baka mautok tayo. Plus, paano mo mapapaganda ang ugali mo o magiging excellent ang morality mo kung hindi mo alam ang pinagkaiba ng mabuti sa masama. When Jesus was growing up, Luke recorded that Jesus grew in wisdom and stature. And then tapos sabi ni Pedro, to knowledge, self-control. Scriptures warned us that knowledge puffs up. Nakakapagpalaki ng ulo ang karunungan o ang kaalaman. Hindi ko na patunayan na natin yan. Pag may mga alam tayo, and even the world, or sa atin, mas lamang may alam. Parang gano'n. Mas lamang, mas lamang may kaalaman. Which is, totoo naman talaga. Pero yung pagiging lamang sometimes, doon na sabihin, mas ano ako. Diba? Mas advantageous ako. Kaya kailangan natin ng self-control. Dahil baka yumabang tayo sa dami ng alam natin. Self-control helps us to stay grounded and humble. Jesus was so patient sa kanyang mga disciples nung tinuturuan niya sila. Grabing self-control yun. Na having to put up with their innocence and ignorance. And sa ignorance ng mga tao sa paligid niya. Imagine mo, yung, alam mo ang lahat. Ikaw ang Diyos na lumikha ng lahat. And then, every time yung tinuro ko na. Pero Jesus was so self-controlled. Kaya humble siya. And then it says, to self-control, steadfastness. Siyempre, kung may self-control ka, pero wala namang tibay na maaasahan sa iyo, kung hindi ka matatag at walang lakas na tumatagal, bibigay din ng self-control mo. Kaya kailangan natin ng steadfastness. Steadfastness will take us to the finish.
Jesus was obedient until his death. Sabi niya next is, to steadfastness, godliness. The goal of godliness is to gain something. Is not to gain something, but it is contentment in what one already has at the moment. Tinutulungan tayo ng godliness to be focused at hindi ma-distract sa mga offers ng mundong ito. Foxes have holes, sabi ni Jesus, but the Son of Man don't even have a pillow on which to lay his head on. Such amazing example of godliness and contentment that Jesus didn't mind having all the pleasures of this world dahil alam niya there's a better world to come. And then comes godliness, brotherly love. This love is for the brethren. Philadelphia. It can also mean love for the church. The Christian life is so wonderful and exciting. It will be a shame to not have anyone to share it with. We need our brothers and sisters in Christ to keep us from being stagnant. We need their encouragement. We need to love one another. Jesus said that the world will know that we are His disciples if we are to love one another. Kaya magmahalan tayo. And I'm glad that in this church, a pure church, our language, I can hear it sa testimonies and even sa mga Bible studies natin. I always hear loving of the brethren, how to show love. And it's good to hear. Dito sa ating church, we practice love. And that's one of our core values, to unite in love. So, sinabi dyan, we are to love one another. Lastly, it says, to brotherly love, love. So, sa brotherly love, supply na natin ang brotherly love ng love. I love how Peter started with faith. Numpisa niya sa faith, and then ended it with love. It is love that encapsulates all the virtues mentioned all together. And this is not like Philadelphia or brotherly love. This love is more superior. It's agape love o agape. This love comes from God. Nagsimula tayo sa living faith na nagmumula sa Diyos at nagtapos tayo sa listahang ito with agape love na nagmumula pa rin sa Diyos. It all starts with God. It will end with God. Even the Bible, it starts with God. At sa Revelation, it ends with God. Your salvation started with God and it will end with God. Hindi ikaw ang nag-umpisa para maligtas ka. It was God who initiated it. So those were the virtues na kailangan natin pagsumikapang itusto sa ating faith na hindi tayo mahiramin sa ating Christian walk. Alalahanin natin na ang kapangyarihan ay ibinigay na sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ngayong araw na ito, may we think about the divine power that has been granted to us to be able to make every effort to supply the virtues we have talked about to our faith. Dahil ginawa natin balikan ang katotohanan, biniyayaan na tayo ng kapangyarihan upang magawa nating tustusan ang ating pananampalataya ng mga banal na katangian na nagmumula sa Diyos upang magtuloy-tuloy ang daloy ng biyayang ito at maraming makinabang at maluwalhati ang ating Ama na nasa langit. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat na sa iniutos mo sa amin sa umagang ito. We know and we can hold on to your word, Lord, that we already have been given the divine power. We are partakers of your divine nature, Lord. Kaya magagawa namin ito. Lord, tulungan mo kami na pagtiwalaan ng iyong salita. Lord, remind us, Lord, na magsumikap nawa kami to add these virtues that Peter has listed into our faith para hindi manatili, hindi kami maging kumpiyan sa Panginoon sa pananampalataya meron kami, kundi lumago kami at lalo kami magpatuloy sa pagtakbo, sa paglakad ng Panginoon at pagsusumikap sa aming pananampalataya. You have also told us, Lord, to work out our own salvation with fear and trembling. O Lord, tulungan mo kami. The temptation to be complacent, the temptation to be lazy and to be relaxed, Lord, is so strong. And we need the power of the Holy Spirit to be able to battle it. And Lord, may you use this church also, Lord, for us to remind each other to keep loving and praying for one another,
para hindi maging stagnant ang aming pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa salita mo na naihasik sa mga puso namin sa umaga nito. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos sa pangalan